Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 12 ng Dragon Ball Hawkeye Colored Panel. Ngunit bago nga tayo magsimula ay pwede nyo bang i-like ang ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Salamat guys! Bago nga tayo magsimula ay mag-recap na nga muna tayo sa last part ng Dragon Ball Hawkeye. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay ating makikita na pupuntahan na nga nila Piken at ng ilang God of Destruction ang Primordial Beast para maiwasan ang gagawin plano ng mga Celestial Mage. Dito na nga papasok ang part 12 ng Dragon Ball Hawkeye Colored Panel. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay ating makikita dito ang Forgotten Dimension ng Multiverse. Ito nga pala guys ang hideout ng mga Celestial Mage. Salita nga dito ang isang misteryosong beings at sinabi nito na ang hayop nga daw na yon ay hindi pa rin gumigising. Salita nga dito si Tyra at sinabi nito na Brajin, wala ka talagang kwenta, ano ba ang ginawa mo sa kanya? Sagot nga dito si Brajin at sinabi nito na wala nga daw siyang ginagawang masama. At dito nga ay ipinakita ang mga nangyari during ng i-kidnap ni Brajin si Zuno. Aksidenteng nang nasagi ng tiger na alaga ni Brajin si Zuno dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo at tumama nga ang ulo nito sa isang poste dahilan kaya nga ito ay nawala ng malay. Balik nga ang scene sa present time. Salita nga dito si Brajin at sinabi nito na gusto nga lang daw maglaro ng kanyang pet pero sobrang hina nga daw talaga ng tao na yan. Salita nga dito si Tyra at sinabi nito na mangmangka talaga, ngayon ang ating mga kalaban ay magkakaroon pa ng oras para gumawa ng paraan kung si Zuno sa mga oras na ito ay hindi magiging available. Kailangan na natin ng information para mahanap na ang mga beast na yon. Ngunit sa moment na ito ay dumating nga ang isang misteryosong being at sinabi nito na may malay na nga daw si Zuno, Tyra at Brajin kayo na ang bahala sa problema na ito, gawin nyo ang lahat ng makakaya nyo para makakuha ng information kay Zuno. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa loob ng isang kwarto kung saan ay kasalukuyan nang nandito si Zuno. Salita nga dito si Tyra at sinabi nito na alam mo na naman siguro kung ano ang kailangan namin sayo. Sagot nga dito si Zuno at sinabi nito na oo, gusto niyong malaman kung nasaan ang lokasyon ng mga beast. Sagot nga dito si Tyra at sinabi nito na oo. Sa point na ito ay agad nang tinutukan ni Tyra si Zuno at sinabi nito na ngayon ay magsalita ka na kung nasaan ang mga yon. Pero sagot nga lang dito ni Zuno na hindi. Dahil nga sa sagot ni Zuno ay nagulat nga dito si Tyra at sinabi nito na ano. Salita nga ulit dito si Zuno at sinabi nito na hindi nga daw siya magsasalita habang wala siyang natatanggap na kiss mula sa isang magandang tao. Salita nga ulit dito si Tyra at sinabi nito na ano. Sino sa tingin mo ang kinakausap mo? Hindi ka ba natatakot sa kamatayan mo? Sagot nga dito si Zuno at sinabi nito na nangyari na nakaramdam ako ng pagkadismaya matapos akong bantaan ng isang mortal na si Frieza, at ito ang naging dahilan ng aking kaduwagan. Dahil dito ay nag-focus na ako na i-train ng mental ko para magawa kong malabanan ang takot na yon. Kaya hindi nagagana sa akin ang pagbabanta, at hindi mo din makukuha ang bagay na kailangan mo sa akin once na ako ay mawala. Ngunit dito nga ay agad na naghanda si Tyra at sinabi nito na ganun, sige tuturuan na lang kita. Pero bago pa nga ito mangyari ay agad naman itong itinulak ni Brajin para pigilan ito. Salita nga dito si Brajin at sinabi nito na siya na nga daw ang bahala mag-kiss dito kay Zuno, gustong gusto nga daw niya ang malalaki ang pisngi. Salita naman dito si Zuno at sinabi nito na lumayo nga daw ito sa kanya, hindi nga daw siya tumatanggap ng halik mula sa isang palaka. Dahil nga dito ay nainis nga itong si Brajin at sinabi nito na ano, tinawag mo akong isang palaka. Bastos ka, hindi ko nakasalanan na ito lang ang basura na available. Ngunit agad naman ditong pinigilan ni Tyra si Brajin at sinabi nito na sige, ako na ang baalang makipaglaro sayo. At sa moment na ito ay agad nang tinanggal ni Tyra ang mga armor niya at ipinakita nga niya kay Zuno ang magandang hubog ng kanyang katawan. Salita nga dito si Tyra at tinanong nga niya si Zuno kung ayos na daw ba ito. Sabay halik nga kay Zuno. Tinanong nga ulit ni Tyra si Zuno kung nagustuhan daw ba nito ang ginawa niya. Salita nga dito si Zuno at sinabi nito na nakadalawang tanong ka na. Dahil nga dito ay nainis nga si Tyra at sinabi nito na pinaglaloloko mo ba ako. Sagot nga dito si Zuno at sinabi nito na hindi ako nagbibiro, nakadalawang tanong ka na. Salita naman dito si Tyra at sinabi nito na kasama ba sa bilang ang simpleng tanong na yon. Sagot nga dito si Zuno at sinabi nito na oo, kaya ngayon ay ubos na ang dalawang katanungan mo. Sa moment na ito ay salita nga dito ang isang misteryosong being at sinabi nito na kayong dalawa ay mga baguhan lang talaga, ipapakita ko sa inyo kung paano ako makakakuha ng information sa isang loko na yan.
Salita nga dito si Tyra at Brajin at sinabi nito na paano. At dito nga ay naghanda na ang misteryosong being para nga gumamit ng isang magical technique. Ito nga ay rektang tumama kay Zuno. Wala pang ang ilang segundo ay nakakita na nga lang si Zuno ng sobrang daming magagandang babae na talagang nagpasaya dito. Salita nga dito ang misteryosong being at sinabi nito na wala na nga daw ang mas huhusay pa sa kanya. Sa kabilang banda naman ay balik ang scene dito kay Napikan. After nga ng reunion ng 12 na God of Destruction ay nagbigay nga ng special na mission si Pican sa mga God, lahat nga ang mga gods ay kanyang pinabalik sa kanya-kanyang universe nito para nga hanapin ang primordial beast at ang iba naman gods ay kanyang pinaghanda para sa paparating na banta sa mga universes nito. Sa moment na ito ay kasalukuyan nang magkasama si Pican at Beerus. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na sa lahat ng universes, bakit mas pinili mo na pumunta sa Universe 7? Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na naniniwala nga daw siya na ang lugar na ito ay mas kailangan na matinding atensyon, si Zuno ay nandito, at ang ibang mga Dragon Ball, at syempre ang dalawang Primordial Beast. Dito unang aatake ang mga Celestial Mage, at malaki din ang chance na mas matinding atensyon ang ailalaan nila sa universe na ito dahil ang universe na ito ang nanalo sa Tournament of Power event. Kaya malaki ang chance na dito sila unang aatake. At syempre ito ang bahay ko, ito ang dati kong pinapangalagaan. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na pinangalagaan mo ang universe na ito dati. Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na oo, ako ang unang God of Destruction ng universe na ito, hindi ba sinabi sa'yo ni Mr. Terran ang bagay na yun or ni Whis na dati kong naging master? Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na oo, ang pangalan mo at ang pagmumukha mo ay parang familiar na nga sa akin, hindi ko lang matandaan. Salita nga ulit dito si Pican at sinabi nito na mas mabuti nga daw na maging aware ito sa naging history ng universe, alam nga daw nito ang naging past ng mga gods dahil ito naman daw ay isang common knowledge lang. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na katulad nga lang daw nito si Master Terran. Salita nga ulit dito si Pican at sinabi nito na sinabi sa akin ni Terran na talaga nga daw matigas ang ulo mo. Nang marinig nga ito ni Beerus ay nagulat nga siya dito, sinabi sa'yo ni Master Terran ang bagay na patungkol sa akin. Imposible ito, namatay ka na bago pa ako nabuhay o ipinanganak. Salita nga ulit dito si Pican at sinabi nito na parang hindi ka nga talaga aware, ang master mo ay katulad ko lang din. Pinatay kami ng corrupted divinity. Kaya napunta kami sa Celestial World at doon kami nagkita ni Terran sa afterlife. Siya ngayon ay isa na rin Celestial Guardian katulad ko, hanggang ngayon magkasama pa rin kami. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na ganun ba, kamusta siya ngayon? Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na patay na siya, namatay siya sa huling atake na nangyari sa amin, tulad ng kadalasan na nangyayari sa mga Guardians. Nang marinig nga ito ni Beerus ay nagulat nga siya, at sinabi na nga lang nito na naiintindihan ko. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene sa Universe 6 kung saan ay nakarating na nga si Goku sa kanyang planeta. Naiisip nga dito ni Goku ang mga sinabi ni Mr. Pican sa kanila na ang powerful beast nga daw ay nasa universe niya at may darating nga daw dito na masasamang gods para kuhain ang bagay na yon, lalabanan ko ba sila? Dito nga ay agad niyang hinanap si Angel Vados pero wala nga ito dito. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na hindi pa rin daw dumadating si Angel Vados. Ano na daw ang gagawin niya ngayon? Hindi nga daw niya alam kung nasaan nakatago ang beast na yon at wala nga rin siyang alam about sa universe niya. Kaya naisip nga dito ni Goku na puntahan na lang si Lia, ito nga ang makakatulong sa kanya, pupuntahan nga daw niya ito para humingi ng tulong. At nang gagamitin na nga ni Goku ang instant teleportation ay hindi naman niya alam kung saan pupuntahan ang mga yon. Pero ang pagkakaalam nga daw niya ay sinabi nga daw sa kanya ni Angel Vados ang about dito, kailangan nga lang daw niyang isipin ito para malaman niya. Balik nga ang scene noong nakaraang araw kung saan ay tinuturuan nga ni Angel Vados si Goku. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na gaano kadaming oras ang kailangan niya para ma-overcome ang lakas na meron si Beerus. Sagot nga dito si Angel Vados at sinabi nito na makinig ka sa mga sasabihin ko Lord Goku, mas mag-focus ka sa sarili mong universe. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na pasensya na nga daw, nakakaboring nga daw kasi ang klase na ito kaya ako ay nadidistract pero pangako ko Angel Vados na makikinig na ako. Salita nga dito si Angel Vados at sinabi nito na sige, mas gagawin natin mas simple ang bagay na ito. Sa moment na ito ay may ipinakita nga si Vados kay Goku, ayon nga kay Vados ang kanilang universe nga daw ay ganito, ang nasa pinakailalim nga daw ng lahat ay ang Makai World, ito ang kingdom ng mga demon.
At ang nasa ibabaw nito ay ang mortal world kung saan ay dito nga nakatira ang mga mortal. At ang nasa ibabaw naman ng mortal world ay ang cosmos, kung saan ay pinangalanan nga ito ng mga god na other world, kung saan meron itong impyerno, paradise, mga planeta ng Kayo, Emma Palace, Serpent at ang Kayo Grand Lord's Planet. At ang iniikutan ng ating globe ay nasa gitna nga nito ang Supreme Planet, kung saan ay dito nga nakatira ang Creation's God at ang iba pa. At sa labas naman ng globe, sa pagitan ng Cosmo at Mortal World ay meron naman Destruction Planet, ito yun lugar kung nasaan tayo ngayon. Balik nga ang scene sa present at naalala na nga ni Goku ang lahat ng mga sinabi ni Vados. Dito nga ay naghanda na si Goku para gumamit ng instant teleportation at sinabi nito na sinabi nga daw sa kanya ni Lia na ang kanilang planeta ay nasa labas lang ng globe, ibig sabihin ay kailangan ko lang i-ignore ang bawat globe energy at mag-focus lang sa labas ng globe. Parang ang K-Dimension ay talagang gumagalaw, pero hindi na ito problema. At wala pang ang ilang segundo ay naramdaman na nga ni Goku ang kinilali kaya agad na nga itong gumamit ng instant teleportation. Napunta naman ang scene dito sa Supreme Planet kung saan ay kasalukuyan nga ditong nagsasugawan ng training sila Lia. Sa point na ito ay salita nga dito si Lia at sinabi nito na hindi pa nga daw siya tapos. At mabilis na nga itong umatake kay Kiburo. Ngunit bigla na nga lang dumating dito si Goku dahilan kaya rekta siyang tinamaan ng atake dito ni Lia na talagang nagpag-ulat kay Lia. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na ano yan, balak mo ba akong patayin? Akala ko naman mapayapa ang lugar na ito. Ngunit dito nga ay nagtaka si Kiburo kung bakit pumunta si Goku sa planeta nila, salita nga ito at sinabi nito na bakit daw ito napapunta sa lugar na ito. Sagot naman si Goku at sinabi nito na kailangan nga daw niya ang tulong ng mga ito, importante daw kasi ito. Napunta naman ang scene dito sa planet ni Beerus kung saan ay kasalukuyan ngang nag-training dito si Vegeta. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na ramdam nga daw niya na parang mas lalo na nga daw lumalakas ang kanyang Hawkeye. Ngunit sa moment na ito ay may bigla na nga lang dumating dito na talagang nagpagulat kay Vegeta. Ito nga ay walang iba kung hindi si Beerus at Pican. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na nakabangon ka na pala. Nasa bingit ka na ng kamatayan kanina nang iniwan kita kay Whis. Sagot nga dito si Vegeta at sinabi nito na siya nga daw ay totally nang naging maayos noong siya nga daw ay nagkamalay, kaya mas pinili na nga lang daw niya na mag-training. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na Saiyan na ito ay walang pag-asa. Naiisip naman dito ni Vegeta na kung sino nga daw ang kasama ni Beerus, nakakaramdam daw kasi siya dito ng sobrang lakas na ki, at mas malakas pa nga daw ito kaysa kay Lord Beerus. Pero dito nga ay nagsalita nga si Beerus at sinabi nito na Vegeta, ito nga pala si Pican, meron kaunting problema ang ating universe ngayon. Salita nga dito si Pican at sinabi nito na wala ba dito si Mr. Whis. Siguro nasa meeting pa ito ng mga angels ngayon, nakakainis naman, gusto ko pa naman siyang makita. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na kilala mo si Whis. Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na oo, ako ay dating disciple ni Whis, ako ang unang God of Destruction ng universe na ito. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na unang God of Destruction baka mo. Pero dito nga ay sinabi ni Beerus na tama na nga daw ang small talk, ano na ang balak natin gawin? Ano na ang gagawin mo ngayon Pican? Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na sige, balak kong kuhain natin dalawa ang Janemba. Ang bagay na ito ay nasa pangangalaga ngayon ng isang mortal na si Frieza na nagmula sa universe na ito. Gusto ko sana napuntahan ang mortal na yun at tulungan nyo ako na kausapin si Frieza. Naiisip nga dito ni Vegeta na may ginawa na naman itong si Frieza na isang masamang bagay. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na paano naman ang pod na may kapit sa half ni Majin Buu, ang pod na yon ay kasalukuyan nasa universe na ito. Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na wag na nga daw nitong isipin ang bagay na yon, meron na nga daw isang maaasahan guard iyan ang kumuha ng bagay na yon at dadalhin niya ito sa Celestial World, kaya nakakasigurado ako na nasa mabuting kamay na ang bagay na yon. Napunta naman ang scene dito sa planetang Magma, kung saan ay ating makikita dito ang isang Celestial Guardian na kasalukuyan nang nakuha ang isang Primordial Beast.